Gagawa nga pala tayo ngayon ng dalawang simpleng merienda dahil linggo. So, una natin gagawin is ang biko. So, siyempre, magsasaing muna tayo ng malagkit rice. 1/4 kilo lang yan. Isasaing natin dito sa aking small pot. 1/4 lang kasi ang kasya dyan. So, habang sinasaing ko na yan, ayan, ito nga pala ang iba nating ingredients. Yung brown sugar and cocoa mama na maliit lang. And then, habang nagsasaing tayo, ayan, ihihanda ko na rin ang ating pansitin. So, ang gagamitin natin sa pansit is yung bawang, and then repolyo, carrots, and sibuyas. And meron din tayong leftover na ulo ng hipon, 2 piraso lang. And yung ating fried tokwa na ilang piraso na lang din naman. Ihalo na natin para hindi masayang. So yan, hiwa-hiwain lang natin ang ating carrots. Balatan muna natin, tapos hiwain natin ang ating repolyo. Actually, lahat yan hihiwain natin. At dahil ang dami ko ng exposure dyan, ayan, gawin na nating magic ang lahat. Chideng! Ayan, ready na tayo. Ito nga pala yung ating malagkit rice, maluluto na siya, pero pinatay ko na siya kasi maluluto na siya sa sarili niyang init. Ayan, ihanda na natin ang ating latik. Ayan, gagamit tayo ng cocoa mama and ang ating brown sugar. So, papakuluin lang natin siya dyan ng mga ilang minuto. Naglagay tayo ng konting salt to balance the sweetness. Ayan. So, habang pinapa-reduce natin yan, ayan, i-reduce natin yan hanggang sa mas lumapot pa siya ng konti. Ayan, habang nire-reduce natin yan is maglagay na rin tayo ng ating pandan flavor. Optional lang naman yon. At maghugas-hugas muna tayo ng pinggan para hindi masayang ating oras kasi medyo matagal din siya. Mga ilang minutes din. Siguro mga 10 minutes sa mahinang apoy lang ha. Kasi pag malakas baka naman masunog. Madali lang masunog ang gata na may asukal pa. So yan. Tatapusin lang natin ang paghuhugas. Ayan, ganito dapat ang consistency niya. Pwede na nating ilagay ang ating malagkit rice na medyo hilaw-hilaw pa yon pero maluluto na siya dito. Kasi ang importante lang sa masarap na malagkit is yung perfect na pagkakasaing. Ilang beses na kasi ako nagluluto ng malagkit is lata ang kanin, hindi talaga siya masarap. Wala namang kakaiba sa pagluluto ng latik kasi sugar lang naman siya. Basta yung kanin lang talaga ang may pagkakaiba. Kailangan perfect ang rice para maging perfect na rin ang ating malagkit. So ayan, set aside na natin yan kasi tapos na yon. Sisimulan na natin ang ating simpleng pansit na walang karne. Yan, gisa-gisa lang tayo ng sibuyas. Sunod natin ang ating maraming garlic na magbibigay ng masarap na lasa. Kahit walang sahog ang inyong mga lutuin, basta maraming garlic, napapasarap na nito. So, dahil wala tayong karne, carrots na agad. So, yan, gisa-gisa lang natin ang carrots. And then, lagay na rin natin 2 pirasong ulo ng shrimp para magbigay na rin siya ng additional taste. So, yan, mag-add na tayo ng water agad-agad kasi wala namang matagal lutuin siya. So, lagay tayo ng chicken cubes para magkalasa naman siya since wala tayong karne. And then pepper. And then ayan, more water para hindi matuyo. Kasi medyo maraming lulutuin nating pansit. So naglagay din tayo ng oyster sauce. And then ayan, dahil kumukulo na, lagay lang natin itong ating pansit kanto. Napakabilis lang nitong lutuin, grabe. Ayan, kung sa tingin nyo yan, ang dami ng pansit natin. Di ba kung sa tingin niya kulang ng tubig yan, hindi kulang sa tubig yan. Tatakpan nyo lang yan ng ganyan, and then hinaan ng apoy. Ayan, pagkatapos nyan, ayan na siya, di ba? Nag-set na siya ng ganyan. Ayan, lumambot na siya ng ganyan. Pwede na nating ilagay dyan ng ating repolyo para tuluyan na rin mag-reduce yung repolyo. Kasi tingnan mo, ang dami din ng repolyo natin. Kailangan din natin yung takpan lang para magkasya siya dyan. Pag nag-reduce siya, ayan, sakto lang siya dyan sa lahat ng pansit na ginawa natin. Ayan. Diba? So, halos maluluto na to. Finishing touches na lang. Halu-haluin lang natin yan ng ganyan. Almost half cook na yan. So, tatakpan lang din natin ulit yan mamaya-maya. And then, luto na yan. So, syempre, ang finishing touches natin is maglalagay tayo ng pangpasarap. Ito talaga yung lalagay ko sa huli para hindi mawala yung amoy niya. Ito talaga yung nagpapalabas ng
authentic taste or yung basta yung may aroma tong kakaiba. Ito yung mga nabibili natin sa mga binibili nating pansit. Hindi talaga nawawala ng Knorr seasoning yun. So, ayan na. Luto na. Thank you for watching. Kainan na. Bye!